Hi guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Ayan, for today's vlog ko guys, nandito na naman po tayo sa unit ni Jing na inaayos. Hindi po tayo nakauwi ng sugod. Sa boarding house po tayo natulog dahil ngayong araw naman linggo, happy Sunday pala sa lahat. Hindi pa naman makakapunta si Christian dito dahil may laro pa sila mamayang gabi sa Bawo. Tapos si Ronald kagabi yung laro, nanalo daw sila dahil malapit na pong magpista yung Patag Bawo sa meeting. So bali may paliga. So nakuha sila si Ronald iba yung team pero sa Bawo pa rin. Iba lang si Christian at saka si Sansan, sila po yung magkasama sa team. Bali, parang nagkontra si Ronald at saka sila Christian. Kasi meron pong nagkuha kay Ronald. Dalawang team. So, si Ronald bali napunta sa isang team. So, ngayon, nandito kami sa subdivision. Maggagawa si Papa Beats kung ano yung magagawa niya. Yung gagawin niya dito, si Ronald mamaya pa siya pupunta dito. Maliligo daw muna ng dagat sila ng mga katim niya. Siguro mamayang hapon dahil nag-leave naman po sila ng 2 araw, Lunes at saka Martes, na para dito po makapag-focus sila ng magtrabaho na matapos din nang makalipat na si Jing. Tas yan, lalagyan po yan ng kisame. Ayan. Nandito na po yung mga material. Pag na lang yan, pagkabit. Pati kisame ng dyan sa loft bed niya. Tas yung gagawin naman ngayon ni Papa Beats, na tayo yung helper. Dito, gagawan niya ng hawakan para po pag-akyat. Sa mga nagtatanong dyan kung ilang step po ng hagdanan ni Jing, 10 step po yung ginawa ni Papa Beats. Yan. Maganda yung pagkaano niya dahil malapad. Malapad po siya, bali doble. Ano to? Sukat na tubular. Huh? 2-3 at saka 5 na. Ha? 2x5. 2x5. Siya yung marunong ng mga sukat-sukat. So, tayo naman, maaga tayong nagising doon sa boarding house. Siguro kung mga 5 pa lang naglaban na tayo. Dahil, yun po yung time ng malakas yung agas ng tubig. Mga 4:00 pa lang na po ako ng tubig, nag-ipon. Tapos yun, pagising ni Jing, tapos na tayong maglaba, mga 5:00 pa lang. Tapos na tayong maglaba. Inom muna ko ng malamig na tubig. Tapos lang maghugas, kumain muna kami ng hugas, sasayo naligo, tapos linabhan ko yung suot ko, tapos ayan, yung yung terno ni Jing yung nasusuot natin dito. Kasi wala akong dalang, meron pa naman naiwan na susutin, yung kahapon suot ko, iniwan ko noong magpunta kami dito. So ngayon, nilabhan ko naman. At naligo muna ako, katapos maligo, naghugas. Si Papa Beats hintay lang sa akin. Hindi naman siya pwedeng mag-una dito dahil wala siyang helper. Tapos si Jing, pupunta naman din ng eskwelahan. Kahit linggo, sa eskwelahan din po siya dahil marami din po siyang ginagawa. Gumagawa siya ng mga grado ng mga estudyante niya. Tapos yung mga medal. Kung sino yung mga achiever niya. Ngayon, ayan, pa lang yung oras, alas 9, na po yung yung init ng araw. Matindi na po yung init ng araw.
Yung mas lalo po siyang mainit dahil yung singaw ng araw na nasa kalsada papasok kasi malapit lang yung pinto sa kalsada. Tapos ayan, mayroon pong nakaparada na Renegade. Ano pangalan dyan? Ayan, tingin niya. 4x4 daw. Ayan, naka 4x4. Yan. Siguro sa katapat po ito na kuan. Diyan, sa katabing bahay. Dito nakaparada. Pagdating namin, akala ko kung kanino service. Ang akala ko sa akin na. Yung kabila naman ng naghagdanan yung lalagyan ni Papa Beach ng tubular para pareha yung porma. Katulad nito. Hagdanan pa lang ni Jing. Matibay na at saka magastos. Puro tubular. Sabi ko Papa Beach, iakyat muna natin yung isang plyboard. Yung isang plyboard doon para po makaano ko doon, makaupo. Kasi walang upuan dito sa sa baba. Tapos ayan, nagaano si Papa Beach, nagsasander na po natin yung na sisingot natin yung yan mga bukbok ng grinder ng tubular. Nakalimutan ko po yung yung mask. Pag-uwi namin, nagtawag si Jing, nagpasundo po siya sa eskwelahan. Tanong siya kung ano yung ulam. Sabi ko wala. Tapos yun, nagpasundo po siya sa eskwelahan. Sabi niya, ikaw na lang magsundo dahil bibili tayo ng ulam. Naglakad-lakad pa kami punta doon sa kabilang merkado. Tumawid pa kami ng kalsada kasi dalawa po yung merkado dito sa Compostela. Naghahanap po kami ng dahon ng gabi, yung daing ba, kasi gusto niyang maggata. Sabi ko, wala naman ako nakikita dito na gabi na dahon, nagugulagin. Wala talaga. Sabi niya, bakit sila may timang daw nakagluto? Sabi ko, sa bukid yun. Talim yun ni Buspupin siguro, yung gabi. Yun, nakagata. So, after po, karne na lang po yung nabili namin. Nagsinigang kami. Tapos, hinati ko, inadubo ko yung kalahati. So, bali, yun po yung ulam namin ngayong breakfast. Kumain muna kami, nagpaluto si Jing ng kanton, tapos yung adobo ng nababoy, tapos nagkape. Pero hindi naman po din ako kumain. Yung nagkape lang po ako, tapos 2 tinapay. Tapos parang lang po tayo, nag-asay. Kumain lang ng 2 piraso na adobo. So, bali mamayang tanghali, meron pa kaming ulam doon. Tapos yung pansit canton. Tapos yun, naligo na tayo. Nagpunta dito. Sabi ko kay Papa Beach, kahit saan ako ilagay, ganun pa rin po yung natin, routine. Samantala si Papa Beach, naghihintay lang talaga sa akin na matapos ako. Tapos ayun, diretso kami dito. Tapos yan, continue na naman yung namin, yung trabaho namin. Sabi ko kay Papa Beach, mahirap yung hilpir. Kasi yan, ganito. Nakapurma na siya. Marami pa siyang inuutos. Ayan. Hain ako makapot. Yan, hawak tayo. Hindi talaga po pwedeng hiyalang. Nakakagwaray na tayo tuloy. Siya lang mag-isa dito. Kasi si Ronald mamaya pang hapon. So, bali si Ronald dito matutulog. Ako, uuwi na talaga ako mamaya dahil bukas Lunes, may general rehearsal sila siya.
So, kinakailangan po na pumatin. Kasi, bawal na pong mag-absent. Yung general rehearsal nila, 7 bukas, sa CIS pa lang, sa gym, sa covered court ng CIS pa lang. Tapos, pagka April 11, sa CIS pa rin. Tapos, pagkahapon na, doon na sa gym ng Katmon, yung malaking ano doon. Ang sarap talaga, guys. Uminom ng tubig. Yung malaking gym ng Katmon. Doon po yung video ng ano nila, recognition at saka moving up. So, bali, yung section nila siya yung nakatoka yung mag-ayos. Pero, ako hindi pa ako kasali. Exempted. Meron lang pong mga nakatoka doon. Pero, section nila siya yung nakatoka doon. Yung naka-appointment. So, hindi tayo pwedeng umuwi mamaya. Dahil walang magsasama kay Sia, na si Chrislyn naman din is achiever, may meeting. So, pag may meetingan po, kung magkano po yung ini-amount of, arangmot. Yun daw. Kasi, ilan lang sila po na achiever sa section nila. Medyo may kabigatan. Kaya pag hinitingan. Dahil si Christian pupunta na dito bukas, Lunes. At dito rin sila matutulog hanggang sa matapos. Yung 2 araw dito po sila matutulog. Depende lang po kung asan sila matutulog, dito or doon sa boarding house din. Alala ko naman ngayon yung sira-sira store ko dahil sisan-san yung bantay ko na iniwanan kahapon. Pero gabi na kasi sinama ni Ronald sa laro nila sa basketball. So, bali yung naiwan sila Christiantas yung mga bata. Inisip ko naman, sana hindi na lang po muna ako namili ng paninda kung ganito din pala na hindi ako makakauwi. Oh my gosh. Kasi hindi talaga sila napupurma pag wala ako. Lalong-lalo na si Papa Bit. Iwan ko lang bukas kasi sila lang dito, wala ako. Iwan ko lang kung ano yung magiging resulta. Dahil na sa time ng pagkain, ako po yung nagluluto. Basta iwan ko sa kanila, bahala sila kasi sila po yung nandito, wala ako. Alangan pa naman ako po yung hintayin nila, nandun ako sa sugod. Kasi hintayin nila ako na ako po yung mag-ano ng pagkain nila. Kasi yung pagluluto. Dahil hiram lang po kami ng butane din sa kay nanay. So, iniisip ko, 2 naman yung butane ko doon sa bahay. Papadala ko na lang kay Ronald para may magamit sila. Para kaldero na lang po yung hihiramin sa kabila. Sila nanay Lourdes. Kasi yung butane na ginagamit ni Jing or yung may nagbili kay Jing ng butane, delikado po siyang gamitin dahil lumiliyab. So kaya yun, naghihiram lang po kami sa kabila pag nagluluto. Kasi ayan na si Papa Bits, nag-ano na po siya, nag-full wave. Yung inaano na po yung pag-welding. Tinatapos para maging matibay. Full wave. Full wave ba? Full wave yung tawag dun. Sinusolid yung yung ka-welding. Tapos ayun, hindi pa tayo nakapag-supply, tapos wala ako balang supply.
si Papa Bits. Wala akong dalang suklay. So, pungos-pungos lang muna yung buhok natin. Kasi nga, plano ko kahapon, uuwi ako. Hindi naman po tayo nakauwi. So, wala tayong padala-dala kahit gamot ko na... Hindi ako nakagdala ng gamot ko, yung maintenance. So, pag-uwi ko na lang mamaya ako iinom. O ano? Mitros? Sabi ko kay Papa Bits, iakyat muna natin yung isang plywood doon. Iporma lang kahit isa. Kasi nga, doon ako sa taas, pupuro ko. Try lang natin kung hindi mainit doon sa taas. Yan, sinusukat-sukat ni Papa Bits. Isami. Mababa nga sa taas. Pero tulugan lang naman yan ni Jing banda dito sa gilid, yung malapit sa hagdanan, yung idiyan na lang ni Jing pag akyat niya para po siyang lalangoy, kagad higa. Tapos kaya naman po pinaluwag yung niya hanggang dito dahil yung ibang gamit niya ilalagay niya sa taas, na sabi niya wala siyang gamit dito sa baba. Yung mga maiikling bagay niya dito sa taas. Yung damitan niya, yung box, kasi nakabox yung damit niya. Tapos pwede naman po balagyan ng hangiran. Tapos yung aircon naman niya ilagay doon banda. So hindi naman siguro magiging mainit na masyado pag natapos. Hindi naman po siya palagi doon sa taas. Siyempre pag nagising dito na siya sa baba, dito na siya magtatartambling sa baba. Basta gusto niya walang gaanong gamit dito sa baba para maluwag. Tapos pinapatibag niya po ito. Pinapakuha po niya ito na porsyon. Ito pinapakuha niya. Pinapatibag para maging maluwag papunta doon sa kusina. So titibagin po ito, guys. Ito, titibagin. Dito banda yan. Kukunin. Ipapantay dyan. Kukunin. So bali maluwag na. Tapos ito kukunin po itong pintuan. Bali ito po yung ipapalit lang muna temporary doon sa harapan. Tsaka yan, hindi lang muna dito itiniles kasi nga titibagin pa naman ito. Tapos malaki pa yung space niya dito sa labas. Yan, nagubad na si Papa Bits kasi ninitan na dito. Malaki pa naman. Kahapon pa naman yan tinapon, ginagawang basurahan po yung space ni Jing. Yung kapitbahay, alam nilang meron na pong naglilinis dito. Pagpunta namin, merong mga basura nila dyan. Yung sako kong dinala dito bago pa yun, linagyan ko ng ng mga damo. Yung binunot namin dyan. Pagbalik namin dito is wala na. Kaubad na si Papa Bits. Yan, namin po yung isang plyboard. Iaakyat. Akyat namin ni Papa Bits. Nabuta nila. Iangat ko alin. Ay, hindi na lang.
siya rin nga sige. Jesus, kagaan lang ito. Ay, wala siya. Magaan lang yan, magaan. Hindi man yan marami. Kasi sa Tacloban, ito, pero Hardiflix yun, katrabaho ni Japon. Daganan ko na Hardiflix. So, ang nangyari guys, nabali yung isang kamay at saka isang paa. Binti, yung binti. Sana kayo malikabok na nilin. Dito, ano? Malika. Ayun. Ikaw ko lang ini. Ayan mo na. Malikabok. Ano nga rin niya? Ipatindog. Tindog ba? Tayo ang playboard. Patayo. Para hugutin pataas. Uy! Ang hirap guys. Ang hirap kanilang dalawa. Wag bumabakat man ti imo kamot liwatit imo ko ano. Kakaugaw. Bagong ligo na kaano. Pinagpawisan ka agad. Dito ka. Dito ka. Try. Try. Iipit up. Kakatin po siya ba? Ako masaka. Oo, maalala ka. Kaputan eh, kaput. Sige. Yes. Papakyatin ako ni Papa Bit sa taas. Akyat. Sugad. Kuna na itungtong na siminto. Tungtong. Sugad. Tapos, isugad nga din. Saray. Lusot. Sugad. Sige. Aray. Iya ka na. Mas. Ay, akyat din. Akyat. Balabag ito. Akala ko i-straight. Pahaba. Pahalang pala. Pahalang yung yung lagay. Pahalang. Welding. Pit. What welding? Di para masaray. Awan ito ground? Ground pala nandyan sa taas. Oh. Diba? Okay naman. Ay sis, mahahati nga yan it plyboard. Ang nani dito may balik. Ato dito tong balik. Okay. Okay naman.
Tas dyan, di naman yan, anuhan ng dingding. Parang ano lang. Rehas-rehas. Rehas-rehas. Hiningal si Papa Beach. Mainit. Mainit. Kakabit na po kami ni Papa Beach ng hawakan para taas. Tuntong lang ni Christine ba? Apa tuntong ya? Oo. Mawinding ka na. Putan mo pa din. Oo. Dali kayo mabukat. Sukain. Ulangan to. Uy, agad. Jandaran! Ayan guys, hindi ko na-taste yung init. So, naligo po tayo, naghakbat po tayo guys. Ang sarap ng tubig, ang lamig. Yung ginawa kong tuwalya, yung jacket ni Jing. Naghakbat lang muna tayo. Dahil yung yung init, nakaano pa dyan sa pader ng tapat na bahay. Nagre-reflect pa, papunta dito sa loob. Sana dilihat nga ako, spoon niya ako. So, naglatag po ako dito ng isang plywood para maistambayan natin. Humiga muna ako kanina mga tanghali. Tapos yun, parang mainit talaga sa katawan. Naisipan kong pumasok sa CR. Nagtampisaw po tayo doon sa CR at saka ayan na po yung hagdanan ni Papa Beach. Ayan po yung design niya ng hagdanan ni Papa Beach. Pag ganitong oras doon sa Compostela, yung tubig mainit naman. Yung init ng tubig doon is pwede ka nang magkape. So, bali, tatapusin lang po namin ito ni Papa Beach, mag-design. Tapos, babalik na po kami. Uwi na po kami sa boarding house nang makapagpahinga na po kami. At saka, makapagpahinga na rin po ako. Dahil, uuwi pa tayo ng sugod. So, si Papa Beach yung may iwan. Sa boarding house siya matutulog. Dahil bukas naman po yung pagpunta nila Christian at saka ni Ronald. Yan lang muna yung tatapusin namin. Sana ito guys, walang tanghalian. Dahil mag-breakfast naman po kanina si Papa Beach mga mag-alas 9 na. Tamang-tama lang yun. Saka na lang mananghalian pag uwi namin sa boarding house dahil mayroon pa namang kanin at saka ulam. Ha? Bagisan? Kaya mainit siya guys kasi ayan, nakakaano po dyan sa bahay yung init. Parang bumabanda po. Yung singaw papunta dito sa loob. Pero yan, medyo pa ano na po yung araw pababa kasi ayan nakakaano na po, may kulimlim na po dyan banda. Kulimlim na. Nakasentro kasi sa bahay na yan yung sikat ng araw.
Kaya mainit dito sa loob. Ano na lang po yung ikakabit, mga ilan na lang, apat na lang. Talagang matibay na matibay, hagdanan pa lang. Tas iyan, kinortihan po ni Papa Beach yung yung dito sa unang hakbang. Ang hirap niyan. Grinder lang yung ginuhit-guhit ni Papa Beach dyan. Tapos yung niya, yung nibil, maganda rin kasi naka-magnet. Nanagagtak po yung ni Papa Beach, yung pawis. Talagang hindi na niya dinamitan. Nababasa lang kasi yung t-shirt niya. Ganyan po siya pag magtrabaho, nakahubad. Sa kanya, maglatag daw tayo ng isang plywood dito para mahigaan natin. Makapagpahinga muna saglit. Kasi nananakit na po yung likod ko sa kaupo dito sa tubular. Gusto kong iunat yung likod ko. Sa yun, nakapagpahinga din po tayo. Tas pakiramdam ko mainit. Diretso kaagad ako sa CR. Nagtampisaw po tayo ng tubig. Yun, masarap yung tubig. Malamig. Uwi ko naman siya kanina sa boarding house para kumain. Ayaw. Siguro uwi ka na lang doon. Kakatamad kasi lumabas. Tapos meron po batang nagpunta dito. Nakatingin kay Papa Beach at sa paghiwa ng ng tubular, kasi yung mga ritaso, yung maliliit na ritaso, hinihingi ng bata. Kahapon hiningi niya. Siguro ipapatong. Kaya delikado dito po na hindi mo kandaduhan. Isarado yung Pero nakalimutan nga yung yung susi kahapon. Nagpatulong po kami sa guard kung paano kami makapasok. Tapos wala naman nagpunta. Sinabi ko kay Papa Beach, kung isarado natin, hindi tayo makakapasok ngayon na. So yung na lang namin, meron lang yung dito lang sa kusina, dahil may naman dyan sa tapat, nakatapat naman yung pinakabintana nila. Tas nakapokus po dito yung street light, maliwanag. Hindi lang namin po dito inilak. So nakapasok pa kami ngayon. Yung harapan lang yung nilak namin. Sabi ko kay Papa Beach, nagbabantay lang po ako sa labas. Sabi ko nga, dito ka dumaan sa harapan, pero nakalak na. Sinara po niya dito pero hindi nakalak. Sabi ko sa kanya, dito ka lang sa imprint din dumaan. Tas kunwari sinusim. So yun. Pero ngayon, pag namin, pag uwi, ilalak namin dahil magpupunta naman sila Ronald na bukas. Mabubuksan. Ang presko ng pakiramdam natin, guys, nakapag-half-bath po tayo. Parang ayoko nang lumabas sa CR. Nawiwili ako sa lakas ng sa lakas ng tubig, sa lakas ng agas ng tubig. Panay ako ng sipid ng ng plywood, kasi si Papa Beach, yung chinilas niya inaapak. So ayan guys, nandito na po kami sa boarding house. Yan, nag-snack kami ni Papa Beach. Hindi kami kumain. Nag-snack lang po kami ng banana cube. Ayan. Isang tuhog na lang po yung
iwan. Tapos, yun, tubig pa rin na malamig yung ano namin, yung kapares. Tapos timing naman, pagdating namin, dyan, sila nanay, birthday pala ni tatay, binigyan po kami ng sutanghon na pansit. So, yan po yung pinares namin sa banana queue namin. Natatawa po ako kasi nang pauwi na po kami dito sa boarding house, sinaran namin po yung ano, ay tika muna guys, tumatawag po si Bonjeng, si Jeng. Tumawag si Jeng, nagtanong kung nasaan na po kami dahil sabi niya uwi na kayo doon sa boarding house dahil nagluto si nanay ng pansit. Bibigyan daw kami. Tapos yun nga, birthday pala ni tatay Oscar. So timing lang pag ano namin, pagdating dito, palis na yung mga bisita nila. So, ngayon, relax muna kami ni Papa Bits. Yan, parang umitim tayo guys doon sa ano. Parang umitim tayo sa subdivision. Sobrang init talaga. Na parang yung init, nakakapanghina ng katawan. Yan si Papa Bits. Sabi niya, nananakit daw ko no yung kamay niya, tas yung binti. Sabi ko, nananakit yung kamay binti mo pag wala kang ginagawa. Ang mabuti lang dyan, palagi kang nagkikilos para walang sakit. Guys, gabi na, papauwi pa lang po tayo ng sugod. Hindi tayo pwede na hindi umuwi dahil yung dalawa nga merong activities bukas. Walang mag-aasikaso. Yan, patid muna ako kay Papa Bits sa sakayan. Parang natamad akong umuwi pero kinakailangan na makauwi tayo. Tinatawagan na ako ng tinatawagan ko. Uuwi ako. Pati si Mama Walin chat ng chat ko. Uuwi ako. So, uwi na lang tayo. Antay tayo ng bus. Sabi ko kay Papa Bits, pasakayin muna niya ako bago siya bumalik. Ambulance.